Magandang gabi sa inyong lahat. Sana kayo'y nasa mabuting kalagayan at inaalagaan ng inyong mga sarili. Alam naman nating lahat na may pagpupulong tayong mangyayari ngayon patungkol sa pagbagong labas ng mga disenyo ng damit at new launch mismo ng hoodies. Pero bago ang lahat, kakamustahin ko muna kayo. Kamusta kayo guys? Yung Ayos lang. Okay, thank you for your Ayos lang replies. po. Okay, thank you for your replies. Appreciate it. Okay, mag-attendance naman po tayo sunod. Okay? Say present na lang po kung nandito sa meeting. Manalo Leslie, Present po. Nazaro RJ, Present po. Langido Lovely, Present po. Alcazar Roizel, absent. Absent. Ramos Charissa, Present po. Castillo Kathleen, Present. Castillo, okay. Tolentino Monique, absent. Santino Adrian. Okay. Present, guys. Ngayon, magsisimula tayo sa ating pagpulong. Pero bago yan, ito ang ating table of contents. Okay. Simulan tayo sa description at disenyo at mga benepisyo na matatanggap ng mga mamimili. Ang alam niyo naman na papagawa tayo ng mga damit, bagong disenyo ng mga damit at new launch ng hoodies. Simula muna tayo sa mga disenyo ng damit. At ang mga tela na gagamitin natin dito ay cotton, velvet, at silk. Sa hoodies naman, cotton lang. May mga plain designs at may mga walang design rather, at may mga designs tayong pinagawa. At ang mga color nila ay white, black, gray, red, blue, beige, purple, at orange. Sa mga hoodies naman, ang color nila ay white, black, gray, beige, violet, at sky blue. So magsisimula muna tayo sa may mga designs na damit. Ayan yung disenyo ng ating papagawa. Ano ba guys? Kita nyo naman yung designs. Opo. Okay, thank you po sa pag-reply. So, ayan yung yung purple. Yung disenyo niya, yung parallel, nandun sa likod, tapos green. Tapos, yung sa disenyo na hand crown lang. Makikita nyo naman sa mga disenyo ay simple lang, tapos mala aesthetic. Yung mga tipong gusto ng target market natin, which is, yung mga target market natin is yung mga Gen Z at mga millennials. So, ito pa yung ibang t-shirt design ng black tapos gray. Ito. Naman sa red at orange. Ito naman sa beige, white, at sa blue. At ito naman yung mga plain na designs if ever hindi gusto ng mga mamimili na may mga designs or kaya gusto lang nila magtipid. Ito naman, dako naman tayo sa mga velvet crops at sweatshirt. Sa velvet naman, dalawang disenyo lang ang ginawa natin dito, which is sa beige at sa gray lang. Tapos yung the rest, plain na sila. Yan. Tapos yung mga crop top. White crop top to. Hindi lang siya kita, pero white crop top siya. Ito naman sa silk crops and blouse shirt. Lahat naman ay plain lang.
Tapos, ito naman ang disenyo ng mga hoodies natin. Okay. Tapos, ito yung plain. Okay. Dako naman tayo sa mga benepisyo na pwedeng makuha natin, pati ng mga mamimili. Ang benepisyo ng produktong ito sa atin ay syempre yung pera, pati yung mga ngiti ng mga mamimili sa atin. Pera naman talaga lagi ang benepisyo natin kapag ganitong mga produktong ititinda. Ngunit, syempre, may improve din yung skills natin tulad ng decision-making skills, sa pag-design, sa communication skills, at sa multitasking. Sa mga benepisyo naman ng mga mamimili, ang makukuha naman nila is, syempre, yung product na mismo. Tapos, kung gaano ba sila kasatisfied sa product na binili natin. Okay. Ang susunod naman ay ang objectives o ang layunin ng ating mga produkto. Ang aking tatalakayin ay ang layunin objectives na kailangan ma-achieve bago ma-launch ang produkto. Dapat makapag-launch ng bagong produkto bago magpasko. Dapat makapaglabas tayo ng bagong produkto dahil magpapasko. Maaring mabawi ang inilabas nating punan at maging dabo pa ito dahil ito ay magiging kaaya-aya at mabenta sa mga mamimili. Makabenta ng higit 20,000 sa isang buwan. Kinakailangan nating makabenta ng higit 20,000 sa isang buwan upang mabawi natin ang ginamit nating o inilabas na pera gamit ang iba't ibang estratehiya sa pagbebenta upang mapabilis ang proseso ng pagbebenta. Kailangan din nating suriing mabuti kung maganda ba ang pagkakagawa ng tela at disenyo. Ang magiging tela natin ay babase tayo sa gusto ng ating customer. At sa disenyo naman ay dapat maignay ito sa Pampasko dahil sa palapit na ang Pasko. Mas magiging mabenta ang ating magiging bagong produkto kung ito ay naaayon kung ano ang magiging selebrasyon ang magaganap at kung ano ang mas magugustuhan ng mga mamimili. Dapat lahat ay maisagawa natin yan bago ilabas ang mga produkto. Ang susunod naman na talakayan ay ang mga estratehiya na kailangan para maibenta ng maayos ang mga produkto. Marketing manager at marketing department, kayo na po magsasalita. So, good evening everyone. Ang pag-uusapan natin dito is yung mga pwedeng marketing strategies na gawin natin sa paglabas tayo ng new product. So, sabi nga, ang target market natin is mga teenager, adolescents, at millennials na mahilig sa hoodie at damit na may aesthetic o swag na design. Ilalabas natin to ng bare months kasi yun yung mga months na malamig or mga mahilig talaga sila sa hoodie na nagsusuot. And as as a strategy na pwede natin gawin is pag bagong labas, pwede natin magawa tayo ng 10% discount dun sa mga bibili sa araw na nilabas natin yung product and 30% discount dun sa first 20 na bibili dun na may hikayat yung buyer and pwede na i-recommend sa family or friends nila. Thank you. At ang magiging marketing strategy naman natin is
Create visually appealing content, including images and videos that showcase the aesthetic and style theme of the t-shirts, crop tops, and hoodies. Collaborate with influencers in the beauty and fashion industry to promote their brand. Like, yung mga influencers na mga mahilig sa damit, pwede din natin sila makipag-collaborate doon para mas ma-known lalo yung product na ipupush launch natin. Tapos, targeted and personalized email to potential attendees and highlight the unique aspects of the event. And lastly, collaborate with other clothing brands to sponsor the new launch design shirts and hoodies and offer a 10 to 30% discount on the first 20 customers. Finance Manager, you're up next. Para sa finance manager, ang mga bayaran na bawat klase ng damit ay nakadepende tulad ng cotton, silk, at velvet. Ang cotton per yard ay 665. Ang silk per yard ay 4,439. Ang velvet per yard ay 4,000. Ang price naman ng mga materials na ginamit para sa paglagay ng design ay heat press machine 14,700, ink 430, dryer 28,000, screens 11,010, emulations 210, explosion units 3,900, cutter 13,500. Para naman sa cotton shirt plain, small 250, medium 255, large 299, XL 350. Cotton shirt design, small 264, medium 269, large 295, XL 355. Para naman sa silk plain, small 889, medium 1,110, large 1,189, XL 1,290. Para naman sa velvet plain, small 365, medium 469, large 889, XL 947. Velvet design, small 435, medium 559, large 799, at XL 1,099. Para naman sa plain hoodie, ang small ay 455, medium 467, large 470, XL 499. Para naman sa hoodie na may design, small 569, medium 669, large 780, at XL 1,039. Ang pinaka-overall price ay 3,982,170. Feedbacks po ng stakeholders. Ano po feedbacks nyo? Magandang gabi sa ating lahat. Isa ako sa mga stakeholders. Masasabi ko na okay lahat ng pinakita, present. Agree ako dun sa marketing strategy na magbigay ng discount sa release date ng produkto para makahikayat ng customers. At yung ilabas siya ng bare months kasi for sure, mas mapera yung mga tao kasi Christmas season, ganyan, may 13-month, mga ganun. Maganda rin yung may iba't ibang kulay, tela at disenyo silang pamimilian. Dahil iba't ibang gusto ng mga customers. Overall, maganda and gusto ko yung project na ito. Ayun lang, maraming salamat. Any feedbacks pa po sa stakeholders? Ang mga produkto na ipinakita mo ay maganda. Pwedeng-pwede at magiging mabenta mga damit at hoodie na yan dahil maganda ang telang gagamitin nyo. Lalo na ang cotton. Masarap sa pakiramdam ang cotton. Lalo na at pagtaglamig.
Pati ang mga kulay ay perfect. Isa pa pinag-usapan namin kanina ng mga stakeholders yung paghati ng pera sa kumpanya. Maayos naman sa amin ng 40%. Pero kung may ihihigit pa to, mas mabuti ang deal. Mataas rin naman ang makukuha namin kaya hindi na rin kami matatalo sa paghati ng pera. We will further discuss the product situation sa future if ever success ba or hindi. Lastly, papag-usapan din namin kung may kailangan kaming baguhin sa shares. Yun lang. Thank you. Pero baka po may mga sasabihin pang stakeholders. Mr. Centeno, may feedbacks po ba kayo? Di pa po tapos. Hindi, ano lang po yung feedbacks nyo sa shirts at hoodies? Like, ano yung yung feedback nyo po? Kasi mahalaga po yung feedbacks, syempre, ng stakeholders para if ever maging successful to, yung ibang shares mapupunta sa inyo. Any feedbacks lang po, kung may need ba kami i-improve sa tela, sa designs, anything po. Yes po. Any further explanation po dun sa... Maganda naman po siya. Okay. Ayun lang po. Sure na po ba ang feedbacks? Wala pong further feedbacks. Yes na, yan lang po. So, ayun lang po ang feedbacks ng ating stakeholders. So, without further ado, thank you for listening and joining here sa meeting natin. Thank you po lahat sa mga business administrators and managers dyan. And hoping na ma-launch din to soon before Christmas. So, pwede na po kayo mag-leave. Thank you, guys. Thank you. Po. Sige po. Thank you po.